Ano nga ba ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023? Ako, mga kababayan, ito po ay isang napapanahon na panukalang batas. Pero pag tiningnan mo, medyo magdadalawang isip ka, dapat bang pasukin ng Estado ang pagbibigay ng edukasyon, ng sexual education sa minor de edad? Yun po ang kabuuan nitong legislation na ito, no? Pag tiningnan po natin, ano ba yung existing, ano ba yung nandiyan sa environment na kaya ang Senado ay nagpasa on third reading ng Senate Bill 1979. Una po, tumataas po ang teen pregnancy sa ating bansa, no? Pag tiningnan, pag kinumpare mo naman sa 27, hindi naman talaga tumataas, bumaba pa nga. Pero nakaka-alarm po yung rate. Noong 2017, ang teen pregnancy is 8.6%. Of those in the cohort of below 18. Specifically 15 to 19 years of age. Noong po 22, ay naging 5.4% ang teen pregnancy. So 8.6 noong 2017 at ngayon noong 2022 5.4. So kung titingnan mo, bumaba. Pero ang nakakahina ho dito ay yung pagtaas sa age group na 10 to 14 years old, no? Ang nakakabahala po lamang ay ang live births among minors age 10 to 17 years old ay tumaas from 56,574 in 2022, siya po ay naging 50,790 noong 2021. So pag kinumpare mo, medyo nakaka-alarm po yun kasi age 10 to 17. So pababa ng pababa yung nabubuntis na babae na usually talagang minors, no? Dahil po doon na-file itong Senate Bill 1979 na naglalayon na magkaroon ng comprehensive sexual education and access to sexual and reproductive health services for adolescents ay pinagpapatibay para magkaroon ng premarital sex education at yun nga naglalayon rin na na-undermine yung traditional family values, no? Kung titingnan po natin itong usapin na ito, umiikot po ito sa konsepto na parens patria. Ano ho ba yung parens patria? It's a Latin word that tells that the state can take over if there is a failure in terms of being able to protect the children themselves, no? Pag mayroong neglect, abuse, or exploitation of minors, dun po pumapasok yung parens patria. The state takes over the family. Meron ho bang breakdown? Ang nakaka-alarm lamang po dito ay napapaaga ho yung sexual education. Bata pa ho, siguro nasa primary grades pa ito kasi kung 10 to 17, di ba 6 years old, grade 1. So, para kung nasa grade 4 pa lang ito, bibigyan na ho ng maalagang edukasyon in the hope na mataas yung awareness to prevent adolescent pregnancy. Pero meron naman po tayong Republic Act na noon pa ho ito'y napasa na noong 2012 yung RH Law, kung saan doon sa RH Law minamandate ang age-appropriate sexual education in public and private schools from grades 5 to 4th year high school, no? Kailangan pa ho bang magkaroon ng Prevention of Adolescent Pregnancy na panukalang batas? O sapat na po yung RA 10354. Ano po ang pagkakaiba? Yung RA 10354, broader ang scope, no? At doon pinag-uusapan yung responsible parenthood, reproductive health, at saka yung pong universal access to contraception, fertility control, sexual education, and maternal care. Yung pong
panukalang batas ay naglalayon lamang na ibaba yung age kasi nga dumadami ang nabubuntis na kabataan sa Pilipinas. Medyo controversial po ito kasi para mong sinasabi na nagpapabaya ang mga magulang, no? Yung lack of parental authority ay nagiging issue. Pangalawa ho, ang medyo maigting dito, parang binabasag mo yung innocence ng bata pag sinimulan mong pag-usapan ang sexual education sa kanila, no? At yung prevailing community values. So alam po nyo, pag tayo'y naglimbag ng isang batas, yan po ang coverage ng buong Pilipinas. Paano po yung may uniquely situated na community values na hindi naman traditional na nakikita sa traditional na pamilya, no? Ano po yung sinasabi nung panukalang batas? Kailangan maturuan ang mga bata as young as 4 years old tungkol sa childhood masturbation. Pangalawa, kailangang i-introduce ang 6-year-olds to the concept of bodily pleasures through the 5 senses. Ay, takoy, parang pag ginawa natin yan, mas lalong ma-interest ang mga kabataan dyan, no? At pangatlo, ina-assert that by age 9, children should have their own sexual rights. Parang namang hindi ho ako pumapayag dyan, no? Kasi parang hindi na nga ho parents patria eh. Ang parents patria, ang state takes over kasi yung the parents cannot, discipline, take care of the kids. Dito ho, specific sa edad eh. Yun ho ang medyo nakakalungkot. Kaya para nang sinabi mong walang parental control or authority sa mga minor de edad, ang kanilang magulang, kailangan pong pag-aralan natin ito ng maigi. Hindi po dapat bilis-bilisan ang aksyon dito kasi yun pong sinabi ko sa inyo, yung 4 years old, 6 years old, 9 years old, yun po ay formative years ng mga kabataan, no? Paano na lang kung mapapaaga sila in the hope na maagapan mo yung nangyayaring problema, parang lumalaki ang nagbibigay ng another problem. Kasi pag naintindihan nila yun, sa tingin nyo kaya hindi pa praktisin? Diba? Di mas lalo mag-e-explore yung mga kabataan. Samantalang, alam po nyo, babalik na po tayo dun sa larong patintero, taguan, yung mga yan, nung panahon namin, yun ho ang kinabibisihan ng mga bata. Ngayon, dahil sa technology, sa access sa mga tablet, sa cellphone, syempre nakakapag-surf, no? Nakikita kung ano-ano, nakakabisita siguro ng porn site, nagiging masyadong agresibo ang mga bata. Kaya siguro, ang dapat noon, yung strong family values at really nurturing them. Kasi formative years po yon. Kaya po ako dito sa usapin ng Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023, maging aktibo po tayo, sundan po natin ang mga balita tungkol dito. At kung kayo'y mga magulang, register your opposition or support for that. But always take emphasis on the fact that kayo yung magulang. Kayo yung nagre-rear at nag-nurture ng inyong mga anak. Huwag po natin pabayaan yon kasi pag atin po napabayaan yon, yung susunod na salinlahi, the next generation, we will have a very, very hard time trying to control our kids, especially when you pry open that Pandora's box that could really awaken something else beyond what we wanted to cure, which is to teach them early on. So ito po si Malutikia. Like, follow, and share. At kung interesado po kayo sa aming political diary, ilagay lang po ninyo dyan at aming padadala sa inyo na libre. Yung pong political diary ay listahan ng mga kasaysayan sa politika na nangyari sa ating bansa. Marami pong salamat ulit.